Samahan sina Pelita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Kakampi ng mga kababaihan, Pelita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. Happy Monday everybody! Nasa usapang babae na naman po tayo. Ito po ang inyong amiga na si Pelita Peralta Uy, na ngayon ang topic natin ay eksaktong-eksakto dahil ang ating mga anak, most of them nasa eskwela na, nag-first day na, no? Yung iba nga nag-1 week na. That's why, pinagbibigyan na po natin ang topic na laging re-request na pangatlo na tungkol sa bullying. That's why we invited a guest. Thank you very much po. From International Christian Academy of Forte State, Sukat, ang principal si Miss Eden Santiago. Hello, ma'am. Good afternoon, Miss Pelita. Ay, good afternoon po. Thank you very much for your time. I know, lalo na ngayon, first day sa school, hinata ko talaga siya dito. My pleasure. Thank you very much, ma'am. Kasi napaka-importante ng topic, di ba? And of course, para makumpleto yan, kailangan natin ng resource person na nakaranas talaga ng mabagsik na karanasan ng bullying. Si Cindy Barro. Hi, Cindy! Hi. Okay ka lang? Oo, teka masalita ka. Hello. Na. Ayan. Medyo kinakabahan lang po. Oo, kasi mababalik mo ang nakaraan. Ano? Pero bago tayo mag-start, ikikwento mo, pero sana wag makalimutan mo agad. Huwag mo na masyadong didib-diban. Okay, anyway, sige, umpisahan natin. Para po sa mga nanonood ng Cable Link, hello sa inyo. Say hi because we're live in Cable Link Channel 7. Teleradyo kasi hello po. Hi. At syempre sa nanonood worldwide, no? Sa Ustream natin. At syempre sa himpilan ng DZRJ 810 AM. At hatid sa inyo ang usapang babae ay hatid sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network. Again, sa mga gusto po na mag-participate, for your greetings, for your thoughts and comments, questions regarding our topic today, bullying, you can text 0917-798-8910. 0917-798-8910. At doon sa mga gusto talagang tumawag to share it na talagang live, 412-0288. Okay, the line is now open, so mag-text na kayo para maaga pa lamang ay mabasa na natin dahil minsan kinakapos tayo ng oras dito. Okay, anyway, start natin. Start natin. Sige, punta muna ako sa'yo. Kasi later on, ni Teacher Eden yan. Okay, nabully ka? Opo. Nako, since anong grade? Elementary po. Elementary to high school? Opo. To college? To high school lang po. Tiniis mo yun? Opo. Okay, what kind of bullying you experienced? Verbal po, tsaka po medyo may pananakit din po. Hindi nga. Sinong nananakit sa'yo? Babae, lalaki? Babae tsaka lalaki po. Anong klaseng pananakit? Yung po, minsan yung tabo. Yung elementary po kasi ako, yung tabo sa CR, yung ihikat tapos ihagis sa'yo yung tubig. Galing sa malinis naman po. Pero, kasi basang-basa po ako. dinubusan ka? Opo. So, basa ka sa school? Opo. Harap ako sa mama ko na sabihin ko na lang po na basa ako. Hindi mo ikikwento? Hindi po. Okay, pwede magtanong. Opo. Bakit hindi ka lumaban? Bakit hindi ka nagsumbong? Kasi po, dati po, nagsusumbong na po talaga ako sa mama ko. Isa rin po yung dahilan na sinasabi sa akin, sumbongera ka sa mama mo. Ganun po. Yun, so, bali. So, it's a threat, no? Kasi I'll tell you people, no? Usually, sa pagkakaalam ko sa mga bullies, they will always say, huwag kang magsusumbong. Opo. Pag nagsumbong ka, mas grabe mangyayari sa'yo. Opo. For you to keep silent. Opo. Correct? Opo.
Mamaya papakwento ako sa'yo kasi parang naano ako sa'yo. Formative years mo talaga, nabuli ka. Opo. Teacher Eden, yung Yes. sa ganung karanasan, ano, wait, bago yon, nagsumbong ka sa administrator nyo, sa principal mo? Opo, isang beses po kasi po hindi naman po inaksyonan din po eh. Nako, Teacher Eden, ayan punta tayo ngayon sa principal ng International Christian Academy. Okay, mag-background muna tayo about the school. No? Teacher Eden International Christian Academy is medyo different from other schools because We're different from other schools because we're Christians. Christian school. And we are teaching Bible in all subjects. Parang And- Bible-related, laging Yes, kasama. it is being integrated in all the lessons. And at the same time, ang aming vision mission is not really just for academic excellence, but primarily it's for Christian character development. Kasi, okay, as you said, Christian school ang ICA. At pag sinasabi, minsan nakala nila because it's a Christian school, walang problemang ganyan. They thought, hindi ba? Yes. Na kung tutusin, titingnan natin, lahat ng batay pare-pareho ang formative years Meron talagang lalabas at lalabas na mga pag-uugali na kailangan tinatapyas. Ano? That's right. Okay, and second yan, ang isa pang akala nila, because it's a Christian school, is laging may forgiveness na lang. The discipline is medyo walang pangil. Yan ang sinasabi, pag Christian school, medyo masyadong love, 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 forgive, forgive, forgive. Okay, Teacher Eden, sa case na kunyari, somebody like a girl, no, na gano'n yung nangyayari sa kanya, na nagsumbong naman daw siya sa kanyang, sa mga authorities ng school, pero walang action na ginawa. Paano ho ba yon sa eskwela talaga dapat? Ano ho ba dapat ginagawa? Una-una, no, I feel so sorry about her experience. Yes, So, kasi oo. in the first place, a school should be like a second home for Correct. its student, di ba? Second home talaga yan. Yes, so dapat pinapangalagaan at binibigyan ng pansin ng mga bagay na ito. Kasi if the child is bothered, how can they learn well? Yes. Kung Ayaw pumasok sa school. that's right, natatakot and all that, so hindi sila makapag-concentrate. Yes, yes. Yun. So, in our case, we have our program in place. And as you mentioned a while ago, yung discipline, Yes. we're really disciplined. Yeah. Yes. I know that because for our viewers and listeners, all my kids studied in International Christian Academy. That's why when I invited Teacher Eden, I'm sure naman because my children lumaki talaga na ang discipline nila ay hindi lamang nagtatapos sa bahay. As you said nga, no, it's second home. So at Yes. least doon ay nako-continue yung aming tinuturo sa bahay. That's right. O, Teacher Eden, kunyari, isang estudyante lumapit sa'yo, ikaw, no? Sabihin sa'yo, Teacher, binuhusan ako ng tubig. Tinulak ako, sinaktan ako, ni ganito. Ano ang unang step mo? If that happens somewhere, or let's say nakita siya ng ibang bata, or let's say a teacher have seen or have witnessed that incident, unang-una po, the teacher will act as the discipline officer right away. Aalamin niya kung anong nangyari, and then it has to be noted down. Kailangan bago dumating sa akin, merong incident report. Reported na. Parang baga, yun, na-research na May niya. question and answer na, o Okay. bakit, ganito, ganyan, ganyan. So, the teachers who's ever assigned, Whoever is The assigned, advisor. the advisor, okay. Now, for instance, if it has been witnessed by, let's say, a student, okay, alam nila kung sino yung pupuntahan. Bago dumating sa principal, there are other offices that will first acknowledge the incident, and then at that time, there is also a committee that will look into the validity of the report. Kasi hindi lang basta-basta. Siyempre, dapat talaga namang, for the sake of those being charged as bullies, Yes. kailangan mo rin ang bigyan ng- Kailangan. Baka matinuro lang. That's right. Yung Baka pala, naman- siya pala nag-umpisa, tapos mas malakas lang yung kabila. Pwede rin yun that's true. Oo. Defensa pala yung kabila, no? Tama yun. So, kailangan talaga malinaw yung incident report, and we see to it na meron kaming investigation. So, once the discipline officer receive the incident report,
she will conduct or he will conduct an investigation. Mm-mm. Separate doon sa unang, let's say, nag-attend doon sa case na yon. Mm-mm. So while it's being investigated, kasi kahit naman sa ating mga lipunan ngayon, di ba? While it's being investigated, yung nagsumbong ay kinakabahan. Kasi pagka-investigation pa eh. So meron pang chance ngayon tong kabila na in a way, takutin siya. Iurong mo yan. Lagot ka sa amin. Yung lalo siyang, you can relate to that? Opo. Di ba yung parang iurong mo yan, lagot ka sa akin, ganyan-ganyan. Kasi habang ini-investigate, ay pwedeng may gawin itong bully na to dun sa binuli. Mga, mga abangan kita sa labas. Ano yung mga ganon? Yung Opo, parang, meron pong tin- ganun. nung nalaman nila nagsumbong ka sa school, anong Opo. ginawa nila? Ang sabi lang po sa akin, abangan kita sa labas. Pero pagdating ko sa labas, wala naman. Pero natatakot ka. Opo. So, during the Sobra po. investigation of the school, ay wala kasing investigation sa inyo, no? Hindi ka pinansin. Hindi po eh. Kasi, nung ano na yun, parang busy po sila. Bali din lang po. Tahimik na lang po Ano ako. sinabi? Kunyari, sinabi mo, no? Kwento mo. Anong sagot sa'yo? Ano daw, busy daw, wala daw haharap. Okay, sa mami mo naman, you said nagsumbong ka sa parents mo. Nalaman lang po ni mama na ano, ba't daw po ako tulala, ayaw ko na raw po pumasok. Tapos Okay. yun, nagkukulong po kasi ako sa kwarto. Ang tanong ko, nung nalaman ng mami mo, nagkwento ka na, Opo, sinabi ko na anong po. ginawa ng mami mo? Sinugod po ni mama. Sinugod niya. Opo. And then, after Kinausap that, po yung teacher ko. teacher ko na po yung kinausap niya. Tapos pinalapit po yung mga nambubuli. tumigil, hindi. Hindi po. Hindi, umabot ng high school, eh, no? Opo. Ay, hindi po iba na pong school yun. Nabuli ka na naman. Opo. Tahimik lang po kasi ako eh. Hindi po Sana naglalakad. pala nakilala na kita dati pa. So, okay. So, nangyari sa'yo is, may ginawa ang mami mo naman about it. Opo. But these bullies did not listen. Tinuloy ka pa nila. Opo. Then you did not tell your mom again. Opo. Natakot ka Ganun na na lang talaga sa po. kanila. Naku, Parang- may effect talaga, no? Yes. May ganun, ano? Hindi lang sa studies but then emotionally actually. Yes, no? It has Yung a paglaki very mo big rin. effect, yes. Big effect, ano? Kasi, alam mo, may share lang ako. Opo. Kasi like my son Joshua before, yung mga barkada niya, meron parang pinagtawanan sa CR. Yung, grade 3, grade 2 eh. Part of life nila na parang mang-ines. Opo. So, umiyak yung isa. And then Joshua entered, umiiyak na, nagtatawanan na. Tapos, syempre, nagsumbong, no, sa teacher. And ito, immediate, hininto ang class. Kasi umiyak yung classmate, eh. Pinatawag sila, yung mga nandun. And then, yung pinaiyak, na parang lumabas siya, yung nabully, sinabi na nila sa anak ko na Joshua is not part of it dahil dumating siya late na. Baga hindi siya sumama doon sa tawanan yon or ininis siya sa CR, ganyan. So, parang si Josh is out. Opo. And disciplinary action agad ang ICA sa pagganyan. Biyak na eh. Tapos umami naman tong lahat na ito. So, sabi nung advisor, ang pagano kasi community service, ano? Yes. Yung hindi naman talaga sila suspended because una, umamin, hindi nagkasakitan. Inasar, in other words. No? So, pinaglinis sila ng CR. Ngayon, yung anak ko, si Joshua, napapansin ko, pagdating ang baho, yung pala naglilinis sa CR. Ay ko, Josh, ba't ang baho mo every time? So, just sinabi, mama, may sasabihin ako sa'yo. Kasi, ganito nga, na parang pinaglinis sila ng first day na yon that afternoon, sa CR. Kasi doon nila ininis yung bata eh. Opo. Yung baga ginawa nila parang habang nasa loob, binuksan yung pinto. Di ba, sa bata kasi that's part of the play, pero hindi nila alam nakaka-offend. And then, sabi ng teacher, pero sabi po ni Joshua, ay hindi naman, sabi nung pinuli nga, hindi kasama si Josh. Okay. Pero nung tinanong, do you feel sorry for it? Isa-isa sila, do you feel guilty? My son said, kahit sinasabing hindi siya kasali, nung nabully, umamin. Sabi niya, I feel guilty. Tapos ang reason niya, alam mo ano? Dahil nakitawa ko. Opo. I see. Yon ang reason niya. And it was the teacher who told me, hindi kailangan kasama si Joshua, pero pinilit ni Joshua na guilty siya. Dahil daw ang reason niya, tumawa siya instead of stopping the friends. So, naglinis siyang CR. And I thank the advisor. I go, thank you very much for doing that. Kasi at least ang anak ko, alam niyang ibig sabihin na to participate, you're already an accessory. Yes. Diba? So, yun, natuwa ako doon. Yun. So, tuloy natin yun, ha? Okay. Kami muna yung magko-commercial breakdown, no?
Ang oras po natin ngayon ay 2:14 p.m. na po. Magbabalik po ang Usapang Babae. Mga usapin, opinyon at kaisipan ng mga kababaihan pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk, Usapang Babae. Samahan sina Pelita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier alas 2 hanggang alas 3 ng hapon dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Tri-Media Pro Incorporated. This is 8-Tri TV. Nang umulan ng grasya at nagpasabog ng tangkad, tulog ka. Okay lang. Your wish is granted. You can still reach for the stars. Star Cheese Dog at new Star Chunky Cheese Corned Beef. Cheesy, masarap, at with height-building nutrients. Kaya ikaw, Staray! Star Nutri-Meats. Angat ka! Be part of the revolution! Be part of the revolution! Pagpapahingain natin yung underground river. Ang kapalit yan, mag-workshop yung mga kabataan ng Puerto Princesa, Palawan ng mga arts, writing, photography, filmmaking, lahat-lahat. Ayan, kaya maganda kung supportahan nila tong Isda Revolution, paring Lord. So, bawat isang bata ay mabibigyan ng ganito. at matututo siya ng isang bagong skill. Ng bagong na may kinalaman sa sining. Na may kinalaman sa creativity, singing. So, imbis ako sa sasalang magpunta ng July 1, 2, 3. Oo. Dito na lang. Diyan na lang. The Revolution. Magkita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. Kakampi ng mga kababaihan, Pelita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. At nagbabalik po ang Usapang Babae. Ito po si Pelita Peralta Uy. Nakasama ko pa rin ang aking mga guests sa topic ng anti-bullying, ang principal ng International Christian Academy na si Teacher Eden Santiago. At syempre, kapit-kapitaga na nabully daw siya nung kanyang kabataan ng grade school hanggang high school, si Cindy Baro, no? Kay Cindy, okay, aside from the tabo ng may tubig na binubuhusan ka, kasi sabi mo kanina, and I asked you earlier, kung ang nambubuli ba sa'yo ay babae lamang, sabi mo pati lalaki. Opo. Can you give an incident that you still remember na isang lalaki ay binuli ka? Yung ano po, high school po ako. Yung ano po, bali po yung, lagi po niya kasi ako naasar na kabayo, kasi daw po malaki daw yung legs ko, tsaka yung tuhod ko. Naku, kung ngayon nangyari yan, demanda mo na yan. Tapos daw, lagi daw ako nagsusumbong sa mama ko. Ayun po. Tapos po, may isang insidente po na yung upuan po, may po, pako po sa harapan, upuan din po. Pagkasipa ng upuan niya, sumubsob po ako, buti malayo po sa pako. Sinumbong ng kaklase ko dun sa guidance, inaksyon naman po yun. Tapos pinapunta po yung mama ko po. Nako, I salute that person yung nagsumbong. Okay, listeners should be, pa makikinig kayo ha. Usually, kailangan maging active din ang mga taong nasa paligid. Opo. Yes. Hindi ba? That's right. They need to participate. If they want to stop bullying, they have to do something about it. Like your classmate, nakita niya, sana ang pumunta. Opo. Hindi ba? Ibig sabihin, witness na. Yes. Mas madali, no, Teacher Eden, pag may witness. Yeah. Actually,
kami, we desire talaga na dun sa incident report, there is someone who will attest as a witness. Na nangyari. Na nangyari talaga yon, and the one who bullied cannot deny. Dahil merong witness and may signature doon yung witness. Pero minsan ang problema kung grupo. Kasi ang bullying, hindi naman matapang mag-isa yan eh. Opo. Hindi sila matapang mag-isa. Believe me, I've seen bullies in our school. Pag inisa-isa mo yun, hindi kakayanin nun. Dapat sila ay grupo. Alam niya na may mga kaibigan sana pag nagkagulo ay nandyan. Opo. Pero usually, pag one-on-one, hindi. Unang-una kasi, it's kayabangan yan, di ba, Teacher Eden? They want people to see, siga ako. Yes. Pero kung dalawa lang, hindi naman niya gagawin niya. Wala naman kasi publicity kung dalawa lang, di ba? Pero point ng Teacher Eden, kunyari, what if the bullies may mga kasama and there's one lang? So, walang witness tong nabully. Ang merong kasama ay yung mga nambully. So, pagdating sa testimony ngayon yan, pagdating sa deliberation, mas marami silang isang kwento. Walang kasama tong isang tao. Paano yun? Actually, sabi nga namin, it's the art of questioning. Kasi art of questioning. Lilito actually dun sa investigation. And there will be someone who will say, yes, the art we of did questioning. that. And merong isang aamin. So far, meron at meron talaga. I think so. Yes, I think. Kasi usually pa, ang maganda pa doon kasi is most of them are Christian families. Yes. So, merong isang batang nadala lang. Di ba? Yung hindi naman ako bully, nasama lang ako. In some instance, ganun nang nangyari. Marami, hindi ba? Maraming ganon na nadala ako dahil sa influence ng isa. Pero ang mangyayari niyan is may isa talagang aamin. Kasi nangungonsensya siya. Yes. Hindi ba? By the way, I want to greet Chichi Espiritu Flavier, yung ating co-host dito, na ngayon daw nagdadrive siya at nakikinig siya. Naku yan si Chichi, bully yan. Ako, taga-tanggol ng bully. No, Chichi! Anyway, na even kasi sa Exclusive Girls, akala, grabe doon, malulupit din ang babae talaga. Marami nang umalis ng school na hindi na tumatapos ng school year. And that's the heartbreaking part of that. Yung talagang dahil binubuli, hindi na papasok talaga, lumilipat na eskwela. Diba? No? Minsan effect yan na they want to transfer. Dalawa lang kahinat na ng eskwela eh. Yes. If you move, ang aalis ang bully. Diba? If the school, the authorities will do something about it, ang mawawala ay ang bully, at pag hindi kumibo, ang mawawala ay yung nabully. That's true. You have to make a choice. And in some cases naman, it doesn't really, na boys lang yung bully. It doesn't happen that way. Oo. Malupit din ang babae talaga, malakas ang asal. Lalaki, gano'n. At ang babae sa co-ed school, believe it or not, ang nambubuli sa lalaki. Type nilang mga under ng lalaki. Totoo yan, kasi minsan lalo na pag cute. Kahit sa parties namin before, pag may cute, lalo namin iniinis ng iniinis eh. Papansin lang. Tama. Papansin, hindi ba? Pero bullying yun. Kasi naghahanap ka ng kaiinis ng tao eh. Hindi naman niya alam na cute siya eh. Ang alam niya, iniinis niya lang siya, di ba? So, okay. So, yung sa lalaki, anong nangyari doon? Nung umaksyon ang school, anong naging consequence? Hindi po pinapasok ng isang linggo. Suspended. Suspended. So, anong naramdaman mo na for the first time, yung sinumbong mo or may nangyari ay nabigyan ng ganon? Anong na-feel mo? Natuwa po ako, pero kasi po hindi pa po yung iba po kasi nambubuli din. Sabi, ano ba yun ang arte-arte mo? Bakit nagsusumbong ka pa? Dahil sa'yo, si ganito ay nasabit. Tapos, favorite po yun ng teacher ko. Yung ako may favoritism. Patay ka na. Tapos, para pong hindi na po pinansin ng teacher ko. Parang, favorite ng teacher mo, itong lalaki na nambuli sa'yo. Opo. Parang dating kasi susumbong-sumbong ka pa. Opo. Napatawag din po kasi siya sa guidance po. Kasi being a teacher, bakit nauna pa ang estudyante mo nagsumbong? Opo. Hindi naman po ako nagsumbong. Oo, no, Teacher Eden. Okay, anuhin natin doon. So, if there's a teacher, they're in the class, at hindi niya sinumbong, hindi siya nag-report. Kasi nga yung sinasabi, apple of the eye. Nauna pa ang estudyante who witnessed it to tell you. Ano ang gagawin, anong consequence sa isang teacher? Na nandun pala siya pero hindi siya kumilos. In our case kasi, the very first, let's say,
before the classes begin, may orientation as a teacher on what to do, and if ever they will not do this, ito yung gagawin ko as the principal, like that. So, malinaw sa kanila yung kanilang responsibility. Pag hindi ginawa po, anong consequence? Usually kasi ginagawa nila. If ever... Yeah, active talaga. Pag hindi nila ginawa, well, it's a sort of negligence on their part. Pwedeng may memo yun, diba? Oo. Patatawag siya, and then papaliwanag sa kanya kung ano yung kailangan niyang gawin and all that. But then, of course, it will affect her or his evaluation. Kasi negligence of work. Yan. Ako, alam mo, teachers, ha? Kasi akala nung iba, teachers na magtuturo ka lang ng subject mo, tapos na. Teachers are actually extended parents talaga. That's diba? true. That's why, yung yung anak ko, mga teachers, lagi ko sabi, thank you, because I won't be in the school to look after my children. So sabi ko, kayo nang bahala. Kung kailan i-disiplina o ano, kayo na pong bahala. Anyway, may news muna tayong papasok from Jojo Sikat sa pamilya ni dating Senator Maceda tinanggihan ng sumabilang buhay na ang senador. Hello? Hi, Jojo. Itinanggi ng isa sa mga anak ni dating Senador Ernesto Maceda na si Atty. Erwin Maceda na sumakabilang buhay na itong kanyang ama na ngayon ay nasa critical na kondisyon sa St. Luke's Medical Hospital. Ginawa ni Atty. Maceda ang pahayag matapos na lumabas sa balita na nasawi na itong kanyang ama. Sa panayam kaninang alas 2 sa tawag sa telepono sa panayam sa mga mamamahayag dito sa Senado, sinabi nito na buhay pa ang kanyang ama na ngayon ay humihinga pa lamang sa tulong ng medical equipment. Dagdag pa nitong si Atty. Maceda na magpapalabas na ng opisyal na pahayag ng kanilang pamilya mamayang alas 9 ng gabi. Maging itong mga opisyal ngayong Senado ay nabigla nga dito sa naturang pahayag na buhay pa pala itong si dating Senador Maceda dahil nakahapmas na ngayon itong bandila o watawat ng Pilipinas dito sa Senado. Naulan na. Tradisyon nga ng kapag may namamayapang mga senador. Subalit na dahil dito ay nabigla nga itong mga opisyal ng Senado dahil buhay pa pala itong si dating Senador Ernesto Maceda. Nagsilbing Senate President ito si Maceda noong taong 1996 hanggang 1998 sa ilalim ng termino nitong si dating Pangulong Fidel V. Ramos at naging Philippine Ambassador naman sa Estados Unidos noong taong 1998 hanggang 2001. Ito si Jojo Sikat para sa DCRG 810 8-Try Media, ang himpilan ng bawat Pilipino. Maraming salamat, Jojo Sikat, ang ating patroller. Ayan, na-advance naman yung half-mast ng Senado. Buhay pa po daw si Senator Maceda. At nag-react kay mga anak, bakit naman yung pinapatay, buhay pa. Hintayin po natin ang mangyayari because they will come up with a statement. Sa 2 o'clock p.m. biglang nagkagulo, kala patay na. Hindi pa daw po, nakikinig kayo, buhay pa po at pagdasal natin si Senator Maceda. No? Okay, magbasa muna tayo ng mga text. Bakit may mga taong bully from Gary Almero, Quezon City? Tapos may follow-up question siya, paano po makakaiwas sa mga nambubuli? Okay, bakit po ba sa tingin ninyo, Teacher Eden, ay merong mga nambubuli? At paano po nakakaiwas ang mga nambubuli sa school? Okay. Bakit may mga taong bully? Actually, everyone kasi has a need. Basically, someone who will bully dahil may gusto siyang i-address sa kanyang sarili. And many times in school, it's more of attention. Attention talaga. Yeah, nagsisik ng attention. Kasi these kids naman are not raised from, shall I say, magulong tahanan. They're being raised properly naman. But then there are times that they need attention, especially from their parents. And so, one way, para to get that kind of thing that they need, so they'll do something that will somehow hurt others. It could be verbal or physical. Yan. At siguro dagdag ko lang, siguro these are people also na suppress sila. Siguro pagdating sa bahay, they cannot express themselves. Pwede rin. That could be. Kasi pwedeng dalawa, yung iba naman talaga pwedeng properly cared naman. Meron talagang hindi. Maybe in the house, pwedeng na sinasaktan sila in a way na hindi sila maka-express or pwedeng nararanasan din nila yon. Then pagdating sa school, nakakita sila ng merong isang tao that they can be stronger.
than the person. No? Yes. Yung power. Itong tao to, hindi to lalaban. Ito, kasi kung makita mong bully, namimili eh. Yes, tama yun. No? Namimili. That's why for me, ang description ko ng bully, I'll be very frank. These are coward people. They will not bully somebody na yung sabihin mo, alam nilang kapatulan sila. They will pick on somebody they know that they can scare. That's right. Diba? They will not go on somebody na delikado sila. Pipili yan. At yun sinasabi ko sa'yo, sabihin mo sa lahat ng kilala mo, kapag hindi ka lumaban, hindi titigil. Opo. When you don't do anything about it, yung makikisama ka lang, lalo na, palakas sila ng palakas, diba? It's like feeding them. No, it's feeding them na parang hindi siya nagsumbong. Isa pa. Nag-sorry siya sa akin kahit kasalanan ko. Isa pa. Hindi sila titigil. So the best solution is immediate. No? Teacher Eden, immediate action. Immediate intervention. Intervention ang tawag. Huwag naman action agad. Huwag naman action agad. Okay, anyway, paano po ba makakaiwas sa mga nambubuli? Is there a way to avoid? Especially in school, how can you avoid? Kung classmate, That's right. There's no such thing as a school which is free from bullying. I believe so that bawat eskwela meron talaga. Meron at least isang lalabas. Yes. So paano ka makakaiwas doon? Be with the good friends. Yes. Choose the right person that you will hang out with. Kasi kung minsan, it's the influence also of others. Na it could be na you are the bully or you can be bullied. Yan. So, may mga instances na ang mga bata ay, let's say, napasama ka sa medyo, sabihin natin, the quiet types of circle. Yun. So, parang, yes, you flock together, diba? Ang ganda ng samahan nyo. And then, someone is eyeing for you to get in for her or for him to get in the circle, pero hindi siya maka-entra kasi iba ang style niyo. So, gagawa siya ng eksena, gagawa siya ng pambubuli, pero in that case, gusto lang niyang ma-in. Tsaka minsan gusto niya talaga yung pag-usapan. So, paano ka makakaiwas? Paano makakaiwas? Choose the right friends. Choose the right friends. Kung halimbawa naman, hindi mo ma-avoid, talaga ikaw yung target ng tao. You should know kung sino ang dapat mong kausapin kaagad. Okay, Teacher Eden, when it comes to school, sino-sino ba ang pwedeng makatulong sa isang batang binubuli at that very moment? The first person na dapat nilang pagsabihan sa kanilang experience is the teacher inside the classroom. Okay. It could be the advisor, it could be the subject teacher. Now, if ever, in our case kasi we have president and class officers. Yes. Yeah, and then aside from that, we have the ACP or the CAT officer, something like that. Pwede rin yun. And then, meron din kaming tinatawag na peer counselors. So, they can go peer counselors kayo. Yes. Okay. So, they can go to these people, kung sino yung pwede nilang pagsabihan, and which they can be helped para maiparating ito sa kinauukulan. Very nice. Saka tingin ko sa school din, kasi alam ko yung parang, in a way, kailan tinuturo sa mga bata, di ba? Yes. Meron kayong may time na they have to wear a shirt, naka-civilian clothes sila. Yes. Tapos parang isa reminder of anti-bullying campaign of your school. We have it on a monthly basis. We call it Anti-Bullying Awareness Day. Yun. Or in short, it's ABAD. Is that applied to all schools now or hindi naman? It's kusang loob. Kusang loob of the school. Yes, it is our way of, making the kids aware that, hey, even if we're a Christian school, there are bullies. Parents, did you hear that? Alam mo, yung mga nakikinig na parents ngayon, maybe you have to talk to your school. Gawin nyo yun. It's very effective. Yes. Monthly, there's a day ang ICA na, it's a civilian clothes. Civilian, and we have a color code. Color-coded color of it could be a shirt or the pants or whatever. It becomes an occasion na ang occasion ay against bullying. So kung ikaw yung taong nagiging bully, unti-unti, kahit ano sabihin, magsuot ka lamang ng ganong kulay at nakisama ka, unti-unti, nawawala ka sa pagkabuli. Somehow. Diba? Saka magiging I think dapat makita sa bully, it's not in. Yes. It is not cool. It's not cool. Actually, it's not cool. Actually, you're pathetic.
Diba? Tama. Minsan masakit pakinggan, pero kapag may ganun narinig ako na tell her, it's just pathetic. It's not cool, it's not matapang, it's not bravery, di ba? Yes. Minsan dapat sabihin talaga yung word na yon para alam nila. So minsan di nakikinig yung mga yan, di ba, no, teacher? Not a shot at this. So watch out. Pag nag-apply ako teacher, daw tatanggapin. Kasi yung nambuli talaga kawawa. No? Kasi totoo, sa study kasi, even in America talaga, minsan yung bullies, you have to be tough with them. Yes. Because these are children, akala mo, hindi sila children mag-isip. They enjoy it, and it's dangerous to the society later on. And sometimes, if you will ask them, why did you do it? I don't know. Trip lang. Yeah. And it makes them happy. That is very dangerous. And that becomes dangerous on our part as well. Very challenging. Yes. Diba? Magiging dangerous sila sa society later on when they're more powerful, yung mas meron na silang resources to do it because they enjoyed it, became part. Kaya talaga sa totoo lang, ngayon pa lang, if you're concerned with the children, cut mo na. They have to know para hindi nila kalakihan or else they will not depart from it, di ba? Tama. Yun, ako, Diyos ko, yan na naman ako, nagagalit ako. Oo, kasi marami na. Actually, sa Saints ko, marami na pagtanggol ko. Actually, kung may nagawa akong maganda sa buhay ko, yung pagtanggol ko sa mga binubuli. I don't keep quiet. Pag may nabubuli, ako humaharap. Pero nandun ako sa crowd kasi nantingin sa akin siga. Actually, I challenge anybody nga in our batch or in school. Kasi akala nila, pag sinabi mga bully, nasasama pa nga ako, kasi pinita bully yan dati. Because ang quotation ng bully is matapang. I see. Sabi ko, hindi ako bully. Ay, kung pag humarap sa akin, kahit isa na binuli ko, wala. It's more of napapaaway ako, kasi nagtatanggol ko. That's why, totoo lang kasi wala eh. Talagang inaaraw-araw na yung isa eh. Iba ang kanyang nationality. I see. Mas maliit. Yung parang talagang inaapi na to. Hindi ko na, alam mo, ang aking, I'll share it lang, no, listeners and viewers. Ang naging sa mind ko kasi, I'm in a crowd kasi, na marami akong kilala, iba-ibang grupo, na most of them, yung grupong bullies, kasama ko rin yan eh. Nandun ako sa crowd na yun, pero hindi ako nagpa-participate. Actually, ako tagahinto. Pero may time, hindi ka rin kumikibo, wala lang, di ba? Until, I saw this nga, yung ibang nationality namin classmate, na medyo maliit siya and all. Dumating yung mami niya, sinundo siya. Tapos may mga sugat siya. Tapos nakita ko yung pain ng mom. Nakita ko talaga yung napaluha yung mami. Nakita ko, tapos parang naano ko. Kasi bakit, parang wala akong ginawa, na classmate ko yun eh. The next day, what I did, kasi walang umupo sa tabi niya. Yan pa yung isa sa bullies. Nobody wanted to sit beside you. To be associated with you. That's painful, na parang kang outcast. Tama. Ang ginawa ko, may vacant seat, doon ako mupo. I sat beside her, at walang makalapit na mambuli. Kasi, una, matangkad ako, di ba? Kaya ba, nabambuli, maliit eh. Guarded. At my age before, I was already tall, I was matapang, I have parents who will make sugod pag inapi ako. So, medyo, kahit pa paano, may respeto yung iba. So, wala nang nakalapit sa kanya. And ano po ginawa ng mami? Naku, kwento ko lang. Ano yung mami nung classmate kong yun? Naku, lagi siya may dala sa mga paper. Yung mga yellow paper. Yung kailangan ko sa school. May baon na din ako. May sandwich ako. Nagte-thank yung mami niya. Kinausap pa ako one-on-one. Because sabi daw ng daughter niya na meron na siyang nakitang friend. At ako yun. Eh, sa amin, wow, kaibigan ka niya. Wala akong pake. So, kasi hindi naman ako ma-peer pressure. Sana naging kaklase kita, ma'am. Oo, diba? Sana sumaya buhay. Totoo yan. Nagka-up to na pinapasalamatan pa ako ng batchmate kong yun. Maganda kung meron ganon, di ba, na nagkukusa to make friends. I think that this should be part of the campaign also, siguro, na participate. Yes. Kapit immediately. Di ba? Pero isang effective way para makaiwas sila for bullying, in a school setting, kailangan may orientation talaga. Oo, orientation. Orientation. Inside in your school, meron. We do that, yeah. So, in case like this, like that, okay, so ito yung kailangan yung gawin nyo. Hindi nyo kailangan matakot.
and all that. So we're here to help you. So we are assuring them that we will do something. It's not basically to punish or to give sanction, but to discipline with to love. come alongside with them and then teach them the right way to do. Ayun. So reformation in that sense. Tsaka may tough love talaga, Teacher Eden, di ba? Pag kinakailangan. Pag mahal mo ang bata, ayaw mo siyang lumaking ganun. Pag kinakailangan talaga, Oo. we have to impose a sanction. Pero explain ko yun. Sabihin ko, kung hindi namin mahal ang anak nyo dito sa eskwela, pababayaan ko yan eh. Ay, paglaki niya, problematic kayo eh. Diba? Sino maapektuhan niya? Paglaki niya, mga magulang. Tama. Sabihin ko, after sa school namin, tapos na yan eh. Diba? Pero kayo, dala-dala niyo yan habang buhay. So, we're just helping you out. So, ayaw niyo, bahala kayo, pero in our case, we'll do it. Diba, teacher? Correct! Kailangan principal ka, Mrs. Pelita. Ay, wag naman. dapat ikaw yung gano'n. Maganda yung point of view mo pagdating sa bagay na yun. Oo. Okay. Tapos, sige, ano tayo mga text. From Cynthia Almero of Montalban. Pakitaas lang. Good afternoon po sa mga nanunood, nakikinig. Tanong ko lang po, may anak kasi ako na bully dati. Sa ngayon ay huminto siya dahil sa pag-aaral, dahil sa takot sa mga nambubuli sa kanya. Ano po ba ang dapat kong gawin para makabalik siya sa pag-aaral? Thank you. Nako, yan ang effect, ano? Opo. Was there a time in your life, Cindy, you don't want to go to school anymore? Opo. Tinatanong nga po ako ni Mama, bakit ayaw mo pumasok? Lagi kang may sakit, kunyari. Lahat idadahilan mo na. Nakakulong lang po sa kwarto. Ito nangyari sa kanya, huminto siya, oh. Sino nga, anong pangalan ng text? Taga Montalban. I think the one who's talking mother, no? Opo. Kaya ako, mommy, no, para huminto na talaga yung anak mo, grabe na yon. No, hindi na siya makapasok talaga. Eh, kung ako, immediate kong action, lipat ko na. Iwag ko na ipilit. Kasi kahit ano sabihin mo, I'll handle it. Eh, mukhang hindi na-handle, no? Para umalis eh. Diba? Sakit niyan. Mami, naku. Sino ba yung anak mo? Patawagin mo nga sa akin yan. De, totoo lang ha, kasi let's take it seriously. Ang nabubuli is the safest thing that naiisip nila kagad gawin is to get out of school. Diba? That's a sad thing, actually. Diba? Totoo lang. Totoo Talagang yun. every day of their life, they will sleep at night and they're so scared to wake up and go to school. Pero kahit lumipat sila sa ibang school, they can experience also the same. So in that case, sa akin, kung anong kailangan niyang dapat gawin, the parent must get in touch with the school authorities and find out kung ano ang nangyari. And all that, kasi it could be an unknown thing to the authorities. That's why walang intervention na nagawa. Oo, parang sila lang, siya lang, or yung friends lang niya. Something like that. So, better really to communicate with the school officials para mabigyan pansin. And at the same time, kung may kinakailangan talaga intervention na magawa right there and then. Kasi transferring to another school wouldn't solve actually. Ganun It din. may be Pwede ring mangyari. partially, oo, pero we cannot say no, hindi na Pero pwedeng hindi ho mangyari. ba na, at least kung sino man yung kinatatakutan niya sa school ay wala doon. Malaking factor, di ba? Yes, that's right. Pero in some cases, may mambubuli din doon sa kanya. Parang ikaw sabi mo nga, another set of friends na yung high school. Yes. Ibig sabihin yung problem of the bully, hindi mo talaga na-solve. Kasi iba naman nagbubuli ng high school, andun pa rin sila sa'yo. Opo. So, at sasabi mo, Teacher Eden, is the parents should actually go to the school and i-handle. Bakit? Tama. Ay, ganito nangyayari sa anak ko, investigate nyo to, no? That's right. Nako, parents, I think it's a big factor. Kasi naalala ko yung sinabi mo kanina, pumunta ka sa nanay mo, sumugod, tapos nun wala na. Follow through is very important. Follow through. Even with school. It's not enough na, sige, hinandle ko ngayon, kinausap ko na siya. Di ba may ganyan kasi ibang eskwela, yung sasabihin nila, kinausap ko na tapos na follow through. It's very important. That's right. Kaya kailangan sa school meron talagang procedure on how to deal with this kind of... step by step yan. Yes, Not step enough. by step. No? Nakausap, tapos hindi. The follow through in anything, it's important. Anyway, mag-break ko muna kami. Babalik po kami. Magbabasa pa po kami ng mga text ninyo pagbalik na ang Usapang Babae.
Mga usapin, opinyon at kaisipan ng mga kababaihan. Pag-uusapan sa radio talk show made specially for girls. Girl Talk, Usapang Babae. Samahan sina Pelita Peralta Uy at Chichi Espiritu Flavier. Alas 2 hanggang alas 3 ng hapon. Dito sa DZRJ 810. Handog sa inyo ng 8 Media Broadcasting Network. Ang himpilan ng bawat Pilipino. 8 Media Pro Incorporated. This is 8 TV. G'day, I'm Bullet Explorer from Davao City. Did you know that the rainy season also ushers in the season of the mosquitoes? Stagnant water brought by constant LPAs or low pressure areas provide a perfect breeding ground for Calicidae or the hawk. 12, 6, 7, piss. Mapicon, what is your emergency? Daga! Who's there? Kim Atienza po para sa Mapicon. Ligtas na po kayo. Para sa problema sa daga, ipis, anay at lamok, tawagan ang Mapicon. Nang umulan ng grasya at nagpasabog ng tangkad, tulog ka. Okay lang. Your wish is granted. You can still reach for the stars. Star Cheese Dog at new Star Chunky Cheese Corned Beef. Cheesy, masarap, at with height-building nutrients. Kaya ikaw, Staray! Star Nutrimix. Angat ka! Be part of the revolution. Be part of the revolution. Star Revolution, magkita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Media Pro Incorporated. At babalik pang usapang babae at medyo na-apektuhan ako sa mga nagte-text sa ating mga questions. Parang sa pagtanggol na hindi ko magawa dahil hindi ko sa kilala. Ito po si Pelita Peralta Uy at kasama pa rin, syempre, ang ating mga resource persons ngayon. Si Teacher Eden of International Christian Academy sa 4th Estate, Parañaque, no? Yes. And of course, si Cindy Barro, na nakaranas naman bully. Pero naka-recover ka na sana, Iha. Opo. Okay, anyway, ano ko lang bago ko bitawan itong nag-text. So, naano ako sa kanya parent, no? Siguro una mo rin gawin talaga, you have to talk to your child, assure her or him na you are with him all the way. Na para makuha niya yung trust mo. Yes. Sabihin mo sa kanya, hindi kita pababayaan. Pagpasok mo, kung gusto mo, nandun ako lagi. I will get in touch with the principal palagi, di ba? We'll talk about it then. Hindi mo siya iiwan until it's finished. Yes. Kasi baka kala niya parang gano'n, di ba? Nagsumbong ako. Ha? Nagbantay po siya sa Bantay, di ba? Para you feel secure eh. Correct. Kasi bilang nung mami mo nandun ako sa labas, alam mo, nandyan ang nanay mo. Malaking factor or tatay. So, siguro yun ang gawin natin because we cannot leave naman the responsibility lamang sa authorities of the school. Tama. Parents should also participate. And second, discipline your kids. Para naman sa nanay ng mga bullies, huwag niyo ipagtanggol ang anak niyo kung alam niyo na totoo naman in handbook. I'm talking about being a parent in school. Malalaman mo, that's why the school is giving out handbooks. Nandyan na parang constitution ng eskwelahan. Basahin mo. Para alam mo, ay, ang anak ko ay may nagawang ganito. Sa school nakalagay, suspension eh. Wag mo na ipagtanggol. Diba? You thank the school for applying the handbook.
parang anak mo alam niya ang consequence ng Yes. actions niya. Yun ang responsible parenting. Hindi ho ba, no, teacher? Tama. Tama. Okay, next question. Question ba ito? Pakitaas ang teleprompter, please. Pakitaas. Hello? Naku, hindi sila... taas. From Tony Banal of Pasig City. Anong nararamdaman ng nabiktima ng pambubuli? Ako, tanong sa'yo yan. From Lourdes Navarro, Quezon City. Hello, iba na yata to. O sige, ano daw nararamdaman ng mga nabubuli? Ayaw po pumasok, nakakulong sa kwarto. When it comes to your self-esteem, bumabagsak? Opo. Self-worth? Medyo bumababa po. Anong feeling mo sarili mo? You're not worthy? Wala kang value? Opo. So, yun ang effect, ano? Oo nga, no? Siyempre, kasi kung may value ka, bakit ginaganon? Pagdating sa self-respect, you don't respect yourself sometimes. Yung respeto po, hindi po natatanggal sa akin yun. Bale po, yung mga nambubuli, pinagdadasal ko na lang po sila. When it comes to yourself, when you talk about self-respect sa sarili mo, do you still respect yourself? Opo. Okay. Ang nawawala self-esteem? Opo. Tsaka yung takot po talaga. The fear, inside. Hindi nawawala. Hanggang ngayon ba may dala ka pa na fear? Medyo po. Nararamdaman ka pa rin kahit na natapos na po ako dun sa okay, match na. Paano nadala ngayon yun? Like, how old are you now? 20 po. You're 20 years old. So, in a way, paano mo nasasabi na nadala mo pa rin yung fear? Like, when... Medyo po kasi umiiwas pa rin po ako sa mga tao. Opo. Oh, meron talaga na teacher. Yes. Nagtatrabaho na yan. Meron pa rin. Parang you don't trust people. Opo. Takot ka na may bagong crowd. Opo. Wow, so lonely. Hello po, magandang hapon po. Tanong ko lang po, anong gagawin ko kapag binubuli ako? Salamat po. Ano po ang magandang gawin? Naku, pag ako nagsalita niya. Teacher Eden. Ako. Teacher Eden, ano naman gagawin pag binubuli? Ano bang gusto niyong mangyari? Maiwasan niya ba? Hindi umiwas siya doon sa mga nambubuli sa kanya. Hindi niya maiwasan. Hindi niya maiwasan. Kung siya ay nasa school, pumunta siya sa mga authorities. Unang-una talaga yung kanyang teacher, kausapin. Pero kung in some other places, ingat ka na lang. Kasi we cannot avoid really people. There will be bullies around. Kasi pag ako sumagot niyan, kasi ganito yan. Minsan kasi hintayin mo pang masaktan ka bago ka makasumbong. Kasi kailangan ng di ba? Parang sinuntok ako. Hintayin pang suntukin. Kaya kung alam mo susuntukin ka na. Ako talaga, sorry pero talaga, the children naman did not use it talaga. Pero I told them, sometimes to handle bullies, if they're bullying you, you fight back. Kasi kunyari, susuntukin ka na, tinula ka na, una siya, di ba? Tinula ka. Tapos hindi ka gumante, hintayin pang gulpihin ka, tapos pupunta sa principal mo, gulping-gulpi ka na. May ganun para mapatunayan mo lang. O hindi, the moment saktan ka, lumabang ka na, and then we'll handle it, na nauna talaga siya. Because, totoo lang kahit sa study, if you don't move, gugulpihin ka talaga. Alam mo, hintayin pang nagulpi ka na ng todo, di ba? Sorry, but I'm not saying you follow it. Pero sinasabi ko lang talaga, medyo may time na wag mo hintayin na todohin ka. Kunyari, dalawa sila, isa ka. Tapos hindi ka lalaban dahil parang tsaka na lang mamaya na ako magsusumbong. Mamaya may mangyari pa sa'yo. Okay. Kasi totoo lang sa bully, kapag lumaban ka, one fight back, titigil. They are scared. And you can go to the principal. Nasuntok ko siya dahil sinuntok ako Huwag kang mauuna. Iba ang defense kasi in any law, it's legal pag defense yan, di ba? Kasi pag defense yun, iba yun. Iba yung offensive, iba yung defensive. Sinasabi ko lang, just saying. Ayun, tapos from Melissa Naval of Tandansora ba to? Pakitaas naman. Yung mga text namin kung mabasa, hello, pakitaas. Tandansora, Quezon City, paano po malalaman o mapapansin kung anak ko ay nabubuli o nambubuli? From Anthony Fontanilla of Pasay City. Ay, iba na to. Yun pala muna. So, from Melissa, paano po malalaman o mapapansin kung anak ko ay nabubuli o nambubuli? I think, Cindy, you answered it kanina, ayaw pumasok. Nagkukulong sa kwarto. Opo. Bumababa ang self-esteem niya. Opo. Yung iba naman po, bumabaksak po talaga pagdating sa school.
Oo. Yung ba grades? Grades, yeah. Affected talaga. Affected talaga, no, yeah, teacher? kasi hindi talaga makakonsentrate yan. Oo. Emotionally bothered. Paano ka nga naman mag-aaral sa bahay? Lagi mo naiisip na ayoko na pumasok bukas. Habang nag-e-exam ka, kinakabahan ka dahil yung mga sa likod mo, baka batukan ka, no? True. Naku, talaga, bulis tumigil kayo, ha? Sa totoo lang, talagang pag kayo na-encounter ko, papagalitan ko kayo, ha? Okay, kay Anthony Fontanilla of Pasay City. Ano ang dapat gawin sa mga nambubuli? Yan na naman, pag sinagot ko yan, masususpend ako. Ako talaga, pag sa mga nambubuli, tell them exactly, I'm not scared of you. Diba? Pwede yun kung medyo of age na. Pero what about the small ones? Hindi sila makapag-defend sa sarili nila eh. Abay, train sa bahay. Sabihin mo, I'm not scared of you. I'll tell you to my mom. That's right. Maganda nga yun. Kailangan din sabay may na sila. May authority siyang susumbungan. Sabi niya, my dad will come here. Diba? Tama I'll tell you to teacher. May briefing na kayo sa bahay pa lang para in case dumating bagay kapag may nangbubuli, sabihin ka agad, stop it because I'll tell you to my mom and my dad. I'll tell you to teacher. And there are kids who are doing that. Oh, diba? There are kids who are doing that. O sige, I'll tell Miss Eden. I'll call Miss Eden and she will come right away. And you will be, you will be Samson, you will be ganyan. So stop, diba? Kasi ibig sabihin, alam ng bully na alam mo. Yes. At meron kang authorities na lalapitan. That's right. Pag alam nila na, active ang nanay, tatay, patay no. Diba? Yung gana na teacher. Tapos pag sinabi, I'll tell you to the teacher, takot-takot ang estudyante sa I'll tell you to the teacher. Napakabisa niyan. Totoo lang. Sabihin niyo sa mga anak niya yan. Laging i-mention yun. I'll tell you. No? Susumbong kita. Susumbong. At importante talaga, lalo na sa school, gumagalaw talaga ang eskwela eh. Tama. Pag sinumbog talaga, lalapit ang principal, di ba na teacher? Lalabas ng kwarto, pupuntahan. Patay ka na, nandun eh. Okay, from Zaya Cervantes of Malabon City, sino ang dapat lapitan ng mga nabiktima ng pambubuli maliban sa magulang? O Kevin, yun na nga sinabi namin, napaka-importante because the school is your child's second home. Lapitan kaagad-agad ang teacher, no? Kahit sinong teacher. At sa ICA nga, sinasabi may tinatawag ka palang peer counselor. Peer counselor. Co-students mo yan. Yes. Officer ng inyong klase. Yes. Di ba? Pwede rin. Pwede rin. At kung talagang malapit ka na sa principal's office, knock to the door na. Lapit ka na kaagad sa pinakamataas. Actually, in my experience, kahit yung mga grade 1 students, they go immediately to my office and tell me, Teacher Eden, this is what happened. Talagang kwenta niya. Talagang meron na silang initiative. Ito, tuloy natin. Magandang hapon po. Bully po kasi ang kapatid ko. Ano po ang gagawin ko para matigilan niya ang kanyang hindi magandang ginagawa? Kasi ulila na rin po kami sa magulang. Naku, Mitch, kapatid mo ang bully. Ay, sabihin mo sa kanya, you're not cool. Diba? Sabihin mo, you're pathetic. You're not matapang. Duwag ka. Kung matapang ka, kaya mo self-control. Diba? Sabihin mo sa kanya, kung totoong matapang ka, patunayan mo, mag-self-control ka, then you're courageous. Siguro ko kausapin din yung kapatid ng masinsinan, o baka naman... Makulit siguro yung kapatid mo, Mitch, patawagin mo sa akin. Matirahin mo sa akin mga 2 weeks. Mag-iiba yan. Pero alam mo, believe ako sa'yo, Mitch, because kapatid ka and you're concerned. Yes. Para mag-text siya, concerned sa kapatid. Mitch, lagi mo siyang samahan. Kailangan kausapin. Oo, kausapin mo siya. Pag hindi pa rin talagang i-grounded mo, malamang panganay siya, no? May chance rin bang maging bully ang binubuli dati from David Agustin? Yes. Actually, this is my experience, no? Binuli siya sa bahay, and then, nung tinanong ko, bakit mo ginagawa yan? Because somebody else did it to me at home. Yun na nga. Yun. So, talagang, mangyayari at mangyayari. Yun sasabi ko kasi minsan sila nakaka-experience nun and they have to look for someone na doon naman nila gawin. It's like parang initiation na nililipat. Kaya alam mo, ako sa pa-end, no? Ako, sa bully, they're not really that bad. They can change. Yes. The only thing is, they don't know how to change because nobody would stand up against them. But the moment nakatulad sa school, it's very active anti-bullying.
If the students are participating, na it's not cool, we're not in. Hindi kami in. Parang I'm out pag bully ako. Yes. Di ba? Parang sa ICA kasi parang pag mabait ka, in ka. Pag medyo masama ugali mo, parang out yon. I don't know how it happened, pero gano'n ang dating. Doon sa school ng mga anak ko, parang nakakahiya when you do something not good. Yes. They're so ashamed of what they've done, kahit maliit lang compared to others. So siguro kung gano'n ang pinalakihan ng mga bata, madali magbago ang bully. Yes. Because as you said, Teacher Eden, it's influence. It's Influence. environment, no? Ngayon, sa bahay, napaka-importante. Katulad ng kapatid, I really admire him for saying that, what will I do to my brother? Ibig sabihin, concern. Parents, talagang una tayo. Yes. Una tayo. The moment you spare the rod, di ba? Sa isang bata, I'm not saying gulpihin mo. Pero sinasabi ko, Rod, is you discipline. Huwag mong kakampihan ang anak mo kung mali. Tama. The worst thing that can na maging enabler ka, may ginawa anak mo na mali, kampihan mo, sigurado. Sigurado, lalaking pasaway, no? Eh, kinampihan mo eh. Pero pag nalaman nila, no, yung nanay ko, hindi bumigay. Talagang narinig niya sa teacher, thank you, na dinisipline mo anak mo. Parinig mo sa anak mo yun. Because I've done that. Yung sinabi ko si Joshua na umamin, na hindi naman siya kasali, pero nag-guilty siya. Harap niya, tinawagan ko yung advisor niya, sinabi ko, thank you very much for disciplining the kids. And thank you for including Joshua, kahit sabi na nung isa hindi. Because he feels guilty. At tama siya, tumawa siya, di ba? So I thank them. Pag narinig ng anak mo, ako, nanay ko, nagte-thank you pag dinidiscipline ako. Hindi uulit. Di ba, teacher? Tama. Okay, for your last words po, dahil wala na tayong bilis, ano? 1 hour na pala. Teacher Eden, thank you very much. You're welcome. Oo, because sa totoo lang, medyo talagang sa teacher, ang hirap eh, no? May proseso pala kayo. It's nice to know. Yes. Sige, Teacher Eden, para po sa message sa mga magulang at sa mga bata at sa mga authorities as well. Okay. To the parents, no, actually, discipline starts at home. Ang eskwela ay nagfa-follow up lang. So, maigi po na talagang i-discuss yung mga bagay nito, especially at the young age, maintindihan naman nila yon why they should not do this thing. And of course, ang magulang din mismo, they have to be conscious enough as to kung ano yung na-observe nila sa kanilang mga anak. And they should not be there to be like kasabwa, kakampi, but then they should agree with what the school will be doing in terms of correcting, transforming, at wala naman iniisip ang eskwela kundi mapabuti yung mga bata na nasangkot sa mga ganito, no? Okay. And then doon sa mga bata na nambubuli, I tell you, it's not cool. And eventually, you will just feel bad about yourself that you hurt somebody else. Correct. The day will come, you'll regret it in your life. Nakakahiya. Yes. It's not being proud. Thank you, Cindy. Thank you, Cindy. Thank you for sharing your experience. At sana makarecover ka na, ha? You'll be safe. Okay, thank you very much sa mga nakinig. And this is Palito Peralta saying, again, bullying is not cool. Diba? Being bullies are not cool. Ang pinaka-cool ay nice people and being kind. Okay, ito po si Palito Peralta nagsasabing, have a great day, everyone. Mga